Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Dwight Ramos nagtamo ng injury. Plan B ni Coach Tim Cone ikakasa na. At New Zealand All Blacks nagpalakas pero top seeded sa kanilang grupo. Posibleng makuha pa rin ng Gilas Pilipinas. Isang malungkot na balita na naman para sa ating mga Gilas Pilipinas fans. Dwight Ramos nagtamo po ng injury. Maaga pa nga po sa laban kontra Ganmac Crane Thunders. Nagtamo ito ng injury at hindi na bumalik sa laban. At hanggang sa ngayon po wala pa ring update ang kanyang koponan. Ngunit kung history lamang po ng injury ni Dwight Ramos, maaaring calf injury ang tumama rito. Katulad nga po nung injury niya after ng Gilas Pilipinas at New Zealand All Blacks game. And for the result, hindi na nga po nakalaro sa next game itong si Dwight Ramos. Until now, waiting pa rin tayo sa update ng kanyang koponan na Libanda Hokkaido. Na sana lang po hindi po major injury ang natamo ng isang key player ng ating Gilas Pilipinas na si Dwight Ramos. If ever na hindi makakalaro si Dwight Ramos sa last window ng FIBA Asia Cup qualifiers, posibleng mag-iiba ang plano ni Coach Tim Cone na ito ngang Doha Pocket Tournament. Paniguradong hindi niya nalalagariin yung kanyang mga key players. Kumbaga titingnan niya na lang yung mga adjustment at upang makaiwas pa sa posibleng injury yung kanyang mga players. Na hindi naman lingid sa atin na talagang nagpalakas itong New Zealand All Blacks na hinugot na nga po ng kanilang head coach yung mga veteranong players na hindi nakalaro sa last window kung saan tinalo sila ng ating Gilas Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon at gumawa ng history ang Gilas Pilipinas sa pagkakataon na yun. Pero sa lineup ngayon ng New Zealand All Blacks, mukhang nagpalakas ito, partikular sa painted area. Na doon nga sila pinutakte ng Gilas Pilipinas sa puntos. Sa madaling salita, hindi nakaporma ang mga All Blacks sa painted area at ganun din sa puntusan sa ilalim. At kung mangyayari na po talaga ang laban, wala na talagang kay Soto. Kung si Dwight Ramos hindi rin makakapaglaro, then limitadong playing time rin para kay AJ Edu at Jamie Malonzo. Nalabas na magiging dehado tayo kontra New Zealand All Blacks para sa last window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Na dito na nga po ikakasa ni Coach Tim Cone yung kanyang plan B. Mukhang unang laban pa lang sa last window kontra po sa koponan ng Chinese Taipei. Mukhang no mercy ang ibibigay ng Gilas Pilipinas sa koponan na ito. Dahil kung kinakailangan tambakan ng Gilas Pilipinas ang mga Taiwanese, siguradong kanilang gagawin ito. Dahil tinatarget pa rin ng Gilas Pilipinas ang top seeded team sa kanilang grupo. Na dito nga kukunin ni Coach Tim Cone ang quotient system. Nasa ngayon nga po, way ahead tayo o nakapondo na tayo in terms of quotient system. Dahil nga po sa mga lamang o pinagtatambakan natin ang koponan ng Chinese Taipei at Hong Kong noong nakalipas na mga laban. At tinalo rin natin ang mga All Blacks. Na suma total, kung quotient system lang ang pag-uusapan, way ahead pa rin ang Gilas Pilipinas at sila pa rin ang magiging top seeded sa kanilang grupo. Pero ito yung pagdidiinan ko. Hindi ibibigay basta-basta ng Gilas Pilipinas ang panalo kontra New Zealand All Blacks. At baka makasilat pa ang Gilas Pilipinas para sa ikalawang panalo kontra New Zealand All Blacks.